Alam nyo, nagugulat na lang talaga ako dito sa lumalabas sa bibig ni attorney and singerist Jimmy Bundok. Hindi mo ba pinagninilay-nilayan yung mga lumalabas sa bibig mo? Hindi ka ba nahihiya sa mga pinagsasasabi mo? Diba? Bantakin nyo mga minamahal. Isa naman pong katawa-tawang statement ang ipinahayag ni attorney Jimmy Bundok. Dito nga po, kay Vice President Sara Duterte. Alam mo, Jimmy, parang ikaw lang din yung nagpapahiya kay VP Sara Duterte. So, basahin natin mga minamahal. Sabi dito, singer and attorney Jimmy Bundok express confidence in Vice President Sara Duterte's leadership, saying the Philippines would benefit should she legally assume power. So, sa madaling sabi, mga minamahal, na mas maganda daw po ang magiging pamunuan ng ating gobyerno kung si Sara Duterte daw po ang mag-rule or magte-take over bilang presidente ng bansang Pilipinas. Like, literally, uunlad daw po tayo. Pero teka, sir, what is your basis? Ano yung naging reason mo para masabing, oy, uunlad tayo kapag si Sara Duterte ang mag-take over ng bansang Pilipinas? Uunlad ba tayo sa napakadaming confidential funds? Uunlad ba tayo kapag palagi siyang wala sa bansang Pilipinas, nagta-travel abroad? Yun ba yung sinasabi mong kaunlaran? Kasi masasabi natin na yung isang tao is effective kung yung noong Department of Education Secretary siya, pinakita niya na. Di ba kaso wala nung naging DepEd Secretary siya, ano yung nangyari? Bagsak sa PISA. Ang daming mga ghost students. Yung classroom na target na 6,000, naging 100 plus lang. Mga bulok na Nutriban. Yun ba yung sinasabi mong perfect na bagay mag-take over bilang presidente or leader ng bansang Pilipinas? Bakit ba sobrang obsessed na obsessed ka dito kay Vice President Sara Duterte? Diba? Lingid naman sa kaalaman ng iba na itong si VP ay mayroong bahid ng di umano korupsyon. So, diba, ikaw ayaw mo ng korupsyon, pero sa kabilang banda, sumusuporta ka sa mga korap na public official. Ang taas naman ng double standard mo. Bakit ka todo kampe? Mayroon bang opportunity dito kay Vice President Sara Duterte kung sakaling umupo siya, mabibigyan ka ba ng pwesto? Yun ba yung hinahabol mo? Baka hindi mo natatandaan, Sir Jimmy. May issue sa DepEd si Sara. Madami siyang controversies. At beside pa doon, sa travel niya, sa confidential funds niya, sobrang dami niyang issue. Hindi mo pa ba nakikita yon? Bulag ka ba? Ilang ulit na yung nabanggit niyang mga anomalya na yan. Mula sa 125 million confidential funds, paggasto sa Department of Education Secretary budget. Diba, ilang beses nang nabanggit niyan? Kailangan pa ba naming i-remind sa'yo? Imbes na mag-focus ka, Jimmy, sa pagiging attorney mo or whatever, kung ano pa man yung trabaho mo, diba? Imbes na mag-focus ka sa ginagawa mo, bakit mas pinagtutuunan mo pa ng pansin na maluklok bilang presidente itong si Sara Duterte? Taong bayan ang magluluklok dyan, hindi yung opinion mo. Diba? Goods ka na palaging nagta-travel out of the country si VP Sara Duterte? Goods ka doon? Goods ka sa napakadaming confidential funds? Abogado ka pa man din, Sir Jimmy. Diba? Dapat meron kang prinsipyo. Dapat pinaglalaban mo yung hustisya. Katotohanan. Diba? Bakit parang mas pinipili mo pa or mas inuuna mo pang kampihan itong si Sara Duterte na ang daming issue patungkol sa katiwalian? Nag-iisip ka ba, Sir Jimmy? Para ka ba sa taong bayan? Kasi to be honest, yung ginagawa mo, yung mga political opinion mo, nakakahiya. Bilang isang mamamayang Pilipino at alam namin na ikaw ay karespetado,
Nakakahiya yung mga political opinion mo na nagtatanggol ka sa isang corrupt, allegedly kuno, na isang public official. Ang hinahanap natin dito is yung may track record. Yung totoong merong leadership. Hindi basta-basta pangalan lang yung dahilan. Oy, Duterte to, ganito to. Hindi tayo ganun. Sana ganun ka din. 'Di ba? Unahin mo naman yung bayan natin. Halos nga, kulang na lang manirahan sa ibang bansa itong si Sara Duterte. Kulang na nga lang din maging travel influencer itong si VP Sara Duterte. Tapos sasabihin mo magiging mabuting presidente? Anong basihan mo? Ano yung basihan mo para masabi na magiging maunlad ang ating bayan pag siya yung nag-take over ng bansang Pilipinas? Jimmy, magising ka nga. Kung tulog ka, gumising ka. Baka binabangungot ka. Hindi mo nga alam kung naggagala ba yan o kung nagsiservisyo sa taong bayan eh. I don't know lang kung si Jimmy Bundok nagbibiro or talagang seryoso siya sa kanyang mga sinasabi, 'di ba? Kung ang mga katulad ni Jimmy Bundok, mga minamahal, ay patuloy na pinupush si Sara Duterte bilang susunod na presidente ng bansang Pilipinas, abay, hindi ata nakakabuti na marinig ka pa namin. 'Di ba? Hindi ata makakabuti na sundin ka namin. 'Di ba? Hindi makakabuti na lagi kang nakikita namin. Kung ganyan yung prinsipyo mo. Kasi si Sara Duterte, feeling ko lang for personal interest lang yung atake niyan. Pag manalo yan, gaganti lang yan. Yan yung gagawin yan. Naaamoy na namin yan. Alam na namin yan. And for sure, kayo magbibenepisyo din kayo doon. So just in case lang hindi pagiging leader yun. 'Di ba? Meron kayong mga sariling political agenda. Ito yung nakakatawa eh. Lawyer itong si Jimmy Bundok pero yung kanyang paninindigan nakatuon sa isang taong mayroong bahid ng korupsyon, sa taong mahilig maggala. Hindi ma-explain kung saan dinala yung pera ng taong bayan. May malasakit ka ba? May integridad ka ba? May paninindigan ka ba para sa mamamayang Pilipino? Naaawa ka ba? Tanong lang po, sir. Kasi nakakatawa tong mga statement na binibitawan mo. Para namang wala kang simpatya sa mamamayang Pilipino. Nakikita mo na ngang naghihirap, papahirapan mo. Pamahirap na yung buhay namin, sir. Huwag mo nang pahirapan pa. Kailangan namin dito yung leader na may accountability, yung maayos na track record, hindi yung kung sino-sinong pinambabanggit mo na mayroon namang mga bahid ng korupsyon. Mahiya ka naman sa balat mo. Attorney ka pa man din. Kumanta ka na lang. Oo, mas makakabuti pa. So, yun lamang po mga minamahal. Yeah. Anyway, it's me again, Alicia Nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video.